paraphernalia. Mahaba yung period na yan kasi ginagamitan na natin ng technology. Yung mga makina, inihahanda yan. Filing of Certificate of Candidacy. Kailan siya magsisimula? 21? October 1. Isang linggo po yun. Yung filing of Certificate of Candidacy. Tapos may period of substitution. Actually, yung substitution rules, binago na ng COMELEC. Ang dahilan na lamang ay kapag yung kandidato ay namatay o di kaya incapacitated na hindi na siya makakapagtrabaho. Bukod doon sa dalawang rason na yun, wala nang ibang rason na pwede sa substitution. Source code review. Ito po ay isang proseso dahil yung ating voting machines, no, ay isang computer talaga yan na may program, may nagpapatakbo dyan na program. Ito ay nilalahuan natin sa Manila ginagawa yung local source code review para makita natin paano ba i-program yung makina, no? Kung sang-ayon ba siya sa ating mga requirements sa ating batas. Yung pangalawang code review is done by an international certification entity. Siyempre, yung campaigning which starts 90 days po yun, and 30 for the national, and sa local parang 30 days yata or 45 days. Siyempre, yung printing of ballots, yung dito nga sinasabi, in-explain kahapon, na magkakaroon na tayo ng dalawang balota. Medyo masalimuot pa yung desisyon para dun sa balota ng bar. Kasi may mga kondisyon po kailangan yung logo o yung larawan ng kandidato nakaprint doon sa balota. May mga ganun na detalye na kailangan ma-address ng COMELEC. Tapos, of course, a few weeks before the elections, i-constitute yung electoral board at board of canvassers. Tapos, nagkakaroon din ng delivery of election paraphernalia. Mag-uumpisa yan next year. Mga February, March, nag-uumpisa na yan. Tapos, syempre, yung paghahanda sa voting centers and polling precincts. And then, of course, other pre-election activities defined by the COMELEC, including yung voter education. Maraming nagkakandang ng voter education, isa na dyan siyempre si NAMFREL. And then, of course, yung patungkol naman sa Bangsamoro, yung accreditation ng regional parties. Deadline yata end of September din. Sa araw ng eleksyon, ng halalan, no? Siyempre, sa umaga, actually kawawa yung ating mga electoral boards. Dahil mga alauna, alas 2 ng umaga, pumupunta na yan sa munisipyo, sa Office of the Treasurer para kuhanin lahat ng election materials na gagamitin ng election day, including nga yung makina. No? Although ginagawa ng COMELEC, I understand, is dinideliver na sa voting centers yung mga makina, pinababantayan na doon. So may security arrangements na yan. And then of course, during the voting day, meron tayong no? Yung paghahanda ng kwarto, to be followed by the opening of the polling place, opening of voting, tapos may voting period, pagkatapos nun, merong close of polls and counting. Ang mangyayari, ang nangyayari doon sa nakaraang halalan mula noong 2010, may transmission muna, no? Of the first 8 copies of the election returns, or printing of the first 8 copies of the election returns. Ngayon yata sa 2025, ang gagawin ng COMELEC is first 9 copies ang ipiprint niya. To be followed by yung electronic transmission na sinasabi. Sabihin, dadaan siya doon sa ating Globe at Smart. No? Doon sa remote areas, gagamitan siya ng Starlink. Okay? Para mapadala sa canvassing centers, sa COMELEC central server, at sa mga grupo na
identified sa batas na makakatanggap ng election return tulad ng NAMFREL. And then, of course, yung pagbabalik o yung closing operations, no? Yung pag-repack ng mga gamit, at yung pagbalik ng mga gamit naman doon sa Treasurer's Office. Siyempre, post-election, no? Nag-uumpisa ito sa gabi, no? Yung canvassing. Unang, siyempre, yung sa local muna, kinakanvas yan, lumalabas na yung result sa city or municipality. And then, of course, tuloy-tuloy yan. Nung araw, inaabot yung canvassing period, lalo na sa national, yung pinakamahaba natin doon, mga 41 or 42 days. Ngayon, sa loob ng isang linggo, nalalaman na natin kung sino, no? Kung ano yung resulta sa national. So, yun po. And then, of course, sa operations, meron ding pagkatapos po ng mga canvassing na yan, yung post-elections, may mga activity yan na nag-create ng backup. Ibig sabihin, kinokopya lahat mo mga datos para ma-secure siya at yun ay inilalagay sa Comelec Library. Tapos yung mga lahat dinidecommission, no? Mga servers, mga laptops, binabalik lahat yan sa Comelec Central Warehouse sa Laguna. And then, of course, required sa batas yung pagkandak ng tinatawag na random annual audit. No? Kumukuha ng samples yan. Ang ginagawa ng Comelec ay average of 3 from a legislative district. Depende sa number of voters sa legislative district. So kung maliit ang isang legislative district, isang makina. Kung sa malalaki, minsan inaabot ng 5 o 6 na makina yung subject to random manual audit. Noong nakaraang eleksyon, noong 2022, there were a total of 754 machines that were subject to audit. Okay? Tapos yung ating election period, yung general rule is it starts 90 days and ends 30 days after the elections. So 90 days before the elections and 30 days after the elections, or otherwise as defined by Comelec. Pero more or less fixed yan, yung 120-day period na yan. Kung mapunta naman po tayo dun sa parliamentary versus presidential, yung comparison. Ano po ba yung pinagkaiba niyan? So, ito po, yung matrix, no? Pinapakita natin dito, ano yung activity, yung pinapatungkulan, no? Tapos yung presidential at saka parliamentary. So, sa presidential, pinupoto natin, halimbawa, yung president directly. First past the post. Sabihin, majority of the votes cast. Kung sino yung makakuha ng majority of the votes cast, siya yung panalo. Tapos, sa parliamentary naman, yung members of the parliament ang binoboto. Ang head ng presidential system, siyempre, ay yung sa presidential, yung presidente. At sa parliament naman ay yung chief minister. Yung members of the parliament, sila yung boboto ng chief minister. Okay? Government structure, executive branch, which is headed by the president, is separate from the legislative branch. Nandun yung mga legislators. With special elections. Ibig sabihin, may although dito sa atin kasi synchronized lahat eh. Sabay-sabay yung elections. Pero ibig sabihin nun, hiwalay pa rin yung pagboto natin sa national elections, yung pagboto natin sa presidente, at yung executives, at yung sa ating mga mambabatas. Magkahiwalay na halalan yun. Although yun nga, ginagawa siya synchronized. Okay. Sa parliament,
no? Yung executive branch, yung head, is derived from the members of the parliament. Sila yung bumoboto dun sa chief minister. The number of terms or number of years sa presidential 6 years, sa parliament 3 years. Sa parliament nga pala, especially in other countries, kapag hindi nila gusto yung performance ng chief minister or ng prime minister, kakandak din sila ng election para palitan. Governance and policy, usually yung policy directions is influenced by the president. Sa parliamentary naman, ito yung collegial, kumbaga, yung decisional ng parliament kung ano yung direksyon. It is to be noted that for the parliamentary elections, the regional political parties are the center for representation, policies, and advocacies in BARM. So, nakasentro sa kanila yan. At ito, na-explain naman kahapon, naipaliwanag kahapon, ito yung magiging composition. Doon sa regional parliamentary political parties, 40 seats. Doon sa parliamentary districts, 32 seats, and sectoral representatives ay 8. Magkaiba po yung dito sa BARM, yung parliamentary district representatives, doon sa legislative district representatives na pupunta sa Kongreso. Magkaiba po yun. Magkaiba rin doon sa party list system natin sa national. So, yan, marami kayong iahanal sa darating na 2025. Ito ang kailangan nating maipaliwanag sa taong bayan. May pagkakaiba, lalo na pagdating nga doon sa ano ba yung regional political party. At kaninang mga pinag-uusapan lamang namin nila Mike, yung kilala sa isang partido, halimbawa, hindi yung pangalan niya ang mag-a-appear sa balota, kundi yung pangalan ng partido niya. Kaya kung yung kilalang leader doon sa partido na alam nila natatakbo, baka hanapin ng mga botante yung pangalan niya sa balota. Hindi lalabas yung pangalan niya, kundi yung pangalan ng political party. While the parliamentary election is a new governance system to the region, the electoral processes and exercises remain basically the same, in accordance with our national election laws. Magmula yan sa Omnibus Election Code, Batas Pambansa bilang 881, at saka yung kanilang, yung mga subsequent na nag-amienda doon sa batas na yun, and its subordinate laws. So, ang challenges natin sa BARM, yan po, yung, at least yung identify namin, let us know kung meron pa kayong ibang challenges na kailangan natin i-clarify para sa mamaya. Pero ito po yung na-identify ng ating team sa NAFRE. Confusion between national legislative districts and parliamentary district. Yun yung nabanggit ko kanina. Magkaiba yung sa national legislative district. Boboto pa rin kayo ng congressman na pupunta sa National Legislature, which is your Congress of the Philippines, House of Representatives. Iba siya dun sa parliamentary districts. Okay? Then differentiating the national political party from the regional political party representation. So may 16 na yata yung nag-file ng accreditation sa COMELEC. So hinihintay lang natin lumabas yung decision ng COMELEC. And then the number of ballots to fill out may affect the turnout on election day because yung voters sa BARM, dalawang balota. So it's possible na ang fill-upan lang ng botante ay yung para doon lang sa BARM, ang kalimutan na si national and local elections. Pwede mangyari yun. And then of course, yung confusion with the mixed electoral system.
sabihin, yung pagbuboto nga ng local district representatives sa national district representatives, yung mga ganun na kuwonsay. So if you have other challenges or points to clarify, kindly let us know para maidagdag natin dito sa ating paliwanag sa ating mamayan. So, yun lamang po. Maraming salamat. Magandang umaga.